A year ago, April 30 po, nung ma-born again ako. Then, after 2 months, nakaka-pray kay Lord, nasama ko yung asawa ko, pati yung mga anak ko. Sabi nila, Sister Jack, huwag mong bitawan sa prayer. Monday, makakasama mo rin sila. So, walang parang katungkas na pera or ano, yung makasama mo nagsiserve, nag-glorify, nag-worship kay Lord. If buong family is parang yung focus lang po is kay Lord. Ganon, everything will follow, sabi nga. And then, yung asawa ko, lagi niya as in, Catholic po siya sa grado. Nung nag-born again siya, ayaw nang bumitaw. Every Sunday, gusto lagi nasa church. Pag may gawain, gusto lagi nasa church. Tapos, inaantay niya yung water baptism. Sabi niya, lagi na kinalaman ko na Sister Jack, kailan? So, wala akong schedule. And then, medyo dumating po kami sa isang pagsubok na sa family. Sa side po ng asawa ko kasi, ano siya, parang second to the eldest siya. All of a sudden, parang nung nag-iba kami or nag-Christian kami, yung na-feel namin yung persecution, yung parang iba kami sa kanila, gano'n. Pero, pinangahawakan namin yung promise ni Lord na basta mag-serve lang kayo, diretsyo lang yung family niyo. Hindi, dapat po may, backstory lang po, may travel sila ng magkakapatid sa Palawan. Biglang parang hindi siya sinama. Siguro that time, wala siyang pera, walang pang bayad. So, sumama yung pakandam niya. Kasi sabi lang niya, siguro may reason si Lord. Kaya bakit hindi ako nila sinama. Pero yung the fact na hindi siya sinama, syempre as a human reaction po, masama yung loob niya. And then yun, inaano niya yung sarili niya, may reason si Lord kung bakit hindi ako nakasama ng Palawan. Tapos yun, in-schedule po yung water baptism kahapon, June 7, June 8. Yung alis po ng mga kapatid niya, as in siya lang po naiwan. Siya lang, kaya umiiyak siya lang muna ilang weeks, ilang araw, ilang months. And then nagkasakit pa siya. Tapos sabi niya, ito pala yung reason ni Lord. Bakit ako naiwan? Sabi niya, kasi mas gusto niyang makasama niya ako, mas gusto niyang mas ma-water baptize ako. Ano gagawin ko sa Palawan kung kayo magwa-water baptism ako nandito sa Palawan? Sabi niya. Masama man yung loob ko, pero alam ko na napaka-bless ko kasi si Lord mas gusto niya na ma-water baptize ako. Sabi niya. Kaya sabi nga po ni Bishop kahapon, yung Palawan hindi naman umaalas, nandyan lang eh. Pero yung water baptism is once in a lifetime my experience. Kaya pag-uwi po namin sa bahay, parang wala, lutang lang kami yung parang iba yung joy, iba yung peace na hindi naman sa pleasure o sa travel or sa pera, nakukuha yung peace at saka kaligayahan or yung joy sa puso namin. Kaya yun, and ang pinaka nakaka-bless ko is yung mula sa akin, asawa ko, tsaka yung tatlo namin